Hi guys, good evening po sa inyong lahat. Ayan, it's 11 p.m. ng gabi. Ayan, hindi na makatulog si Mama Emily for the piya. Ayan, ayan, hindi na makatulog si Mama Emily sa minsan pag may asawa ka na, ang hirap na yung hindi sa'yo nakikinig ang asawa mo, na pag sinasabihan mo, minamasama pa. Yeah. Alam nyo guys, ang hirap na yung mag-asawa kayo na hindi kayo nagkakaintindihan. Lagi mong iniisip yung mga anak mo. Lagi po, paano na yung mga anak mo? Kaya napakahirap talaga. Napakahirap na yung yan. Kanina pa ako nagpipigil ng iiyak ko. Kasi nga, yung aking kordapyo, yung aking asawa ay may tupak na naman. Alam niyo kung bakit guys? Gustong-gusto niya uminom ng alak. Gustong-gusto niya mag-inom. Tapos, gustong-gusto niya mag-inom ng alak. Binibigilan ko naman siya kasi may sakit na siyang, mataas na ang sugar niya. Napakataas ng sugar. Taas ang kanyang sugar nung mga nakaraan. Nung nasa hospital siya, nag 485. Tapos naka-recover. Back to normal na naman siya. Back to normal na naman siya sa kanyang gawain. Inom, alak, sigarilyo. Tapos, bumaba ngayon yung blood sugar niya. Nagpapalo na 140. Ngayon, nagbaba na siya. Kasi, kahit ano-anong ko ginagawa ko, pinapainom ko siya ng yung okra na binabad. Tapos, may time na tumataas ang kanyang sugar kasi hindi niya talaga nagdidisiplina yung kanyang sarili. Nagiinom pa rin siya ng alak, panay sigarilyo. Hindi niya makayanan na hindi kumain ng kanin. Gustong-gusto niya kumain ng kumain. Ako lagi ko naman siyang kinokontrol. Lagi ko siyang sinasabihan kasi baka magkasakit na naman. Paano yung mga bata? Paano yung mga bata? Yung dalawa kong high school, nakikita ko porsigido sila sa pag-aaral. Nag-aaral talaga sila, mga with honors. Kaya nandito sa akin yung pag-aalala. Kanina guys, yung anak kong babae, yung mga anak ko ayaw siyang painumin. Yung anak kong babae kanina, kinuha yung kanyang bag, tsinelas, ipinasok sa bahay. Dahil ayun ang anak kong babae na painumin siya yung anak ko, yung 8 years old ko, ayaw siyang painumin. Pero hindi niya maintindihan kami. Hindi niya ako maintindihan. Hindi niya kami maintindihan. Nagagalit siya sa amin.
Mag-inom na lang daw siya sa labas. Gusto ko sa kanyang ipaunawa na sinasabi ko na kung ano kung ano ang dapat mangyari, pero hindi ko nahawak ang kanyang mga desisyon, kanyang isip kung anong gusto niyang gawin. Alam niyo guys, sa sobrang galit niya sa amin, sobrang tampo niya sa akin, ayan na guys, andito siya natulog sa labas. Ayan na guys. Ayan. Nandyan siya guys sa labas. Ayan. Nasa labas siya. Kinuha niya yung electric fan. Kinuha niya yung electric fan. Andyan sa kanya yung electric fan. Nasa labas siya. May upuan dyan. Nandyan siya sa labas. Ayan, tulog na yung aking mga anak. At saka yung apat ko, yung dalawang panganay nandun sa kwarto. Andito katabi ko si Kambal. Kaya, ito ang gusto kong ipaunawa sa asawa na ang hirap pag may nangyari sa kanya, paano yung mga anak niya. Ako kaya ko ang sarili ko, pero ang mga anak ko, hindi ko alam kung kaya ko sila na kailangan na siya. Hindi pa ako makatulog. Anong oras na? It's 11. Mag-11:30 na. Lagi ko lang pwisakan. Sana maintindihan niya ako. Alagaan niya ang sarili niya para sa kanyang mga anak. Para sa kanya na rin. Napakabata pa ng aking asawa. 37 years old. Pero wala na siyang disiplina sa sarili niya at saka mataas ang sugar niya. Kaya, ang niling ko sa kanya, alagaan niya yung kanyang sarili. Dahil pag nagkasakit na naman, paano na naman ang aming mga anak? Hindi kami makaalis-alis sa kalagayan namin. Lagi kong iniisip ang mga anak ko. Naghihirap. Mahirap sa isang lalaki na mahirap mo. Mahirap. Hindi niya ako maintindihan. Iniisip ko lagi ang mga anak ko. Ang mga anak ko. Kasi ang rotation ng aking buhay, guys. Ang laki na lang gabi ko. Alam mo, guys, may pinagdadaanan ko sa aking asawa. Alam ko may pinagdadaanan siya. Nadidepress siya, nai-stress, nahihirapan. Dinadalan niya lang sa pag-iinom, pagsisigarilyo.
Kaya ang hiling ko sa kanya, pinagdadaanan siya, guys. Meron siyang mga problema. Meron siyang mga problema na hindi ko kayang tulungan. Kahit siguro sa kana. Sa kana. Basta ang alam ko, makaalis siya sa kanyang iniisip. Yun lang ang pray ko. Lumampo po siya sa pamilya niya. Yung alisin niya na yung gumamagapag sa kanyang isipan. Nandito naman kami ng mga anak niya. Ayan na guys, napadrama na. Salamat. Bye.